Okay, so good day class. As promised, this is the recorded lecture for our Module 1 ng Engineering Data Analysis, which is all about obtaining data. So, for this module, we are expected to understand the fundamentals of data gathering techniques and to be familiar how to conduct surveys and experiments. Pero since medyo gipit nga tayo sa oras, since summer class nga lang, hindi ko na masyadong itatakil pa yung how to conduct experiments kasi expected naman na yan sa inyo na na-encounter nyo na siya during junior high and senior high school. Kasi for sure, STEM track kayo and merong research subject yung track na yan, okay? So, expect nyo na baka gawin kong final output nyo yung pag-conduct ng survey para matest natin kung kaya nyo ang i-apply yung totality ng engineering data analysis. Okay, so pag-iisipan ko pa pero i-announce ko naman yun if ever, yun yung magiging final exam nyo for this summer class. Okay? So, let us begin with defining what data is, okay? So, basically, data is just a systematic record of a particular quantity. It is a collection of facts and figures to be used for a specific purpose, such as a survey or analysis. So, um, for you to gather data, you need to have a purpose kung para saan yung data na yun, okay? Hindi ka naman pwede magbilang ng, for example, um, magbibilang ka ng tao sa classroom. Para saan? 'Di ba? Dapat meron kang purpose for you to gather data. Hindi pwedeng gather ka lang ng gather ng data tapos wala ka namang paggagamitan. Kasi kung ganun yung gagawin mo, you're just wasting your time, 'di ba? So, data can also be either qualitative or quantitative. I-discuss pa natin yan later ng mas in-depth. Then, organized data is equal to information. Yan nga yung sinasabi ko kanina. When you gather data, you don't just gather it without purpose or intent. When you gather data, at the end of the day, you need to analyze it, organize it for you to end up with a information, okay? Or to answer something. For example, nag-conduct ka ng survey or experiment, then nagkaroon ka ng data set mo. Hindi naman doon natatapos yung experiment or survey na ginawa mo. After mo ma-conduct yung or ma-collect yung data na hinahanap mo, you need to analyze it for you to answer the hypothesis or the question or the purpose of your survey or experiment. Okay? The next, ito yung sinasabi ko kanina, data can either be qualitative data or quantitative data. So, ano nga ba yung pinagkaiba nung dalawa? Unahin natin si qualitative data. Qualitative data, also known as categorical data, describes the data that fits into the categories. Ang isa sa mga importanteng tandaan sa qualitative data, hindi siya numerical. Okay? Hindi siya nagfo-focus sa number. Categorical information involves categorical variables that describe the features such as a person's gender, hometown, wisdom, cleanliness, creativity. Okay? Categorical measures are defined in terms of natural language specifications but not in terms of numbers. So, mamaya, madi-discuss pa ulit natin ano yung mga types ng qualitative data para mas makita pa natin ano yung pinagkaiba niya sa quantitative data. Okay? Sabi rin na yung qualitative data nga raw, minsan nagkakaroon siya ng number. For example, ilang taon yung majority ng tao sa classroom. For example, ganun. Yung number na makukuha nyo, sabihin natin 18. Hindi siya, although numerical value siya, wala siya masyadong bigat para maging isang quantitative data. Kasi at the end of the day,
hindi mo siya kailangang i-compute para makuha yung average number na yun, okay? Wala kang mabigat na computation. Siguro ano lang yun, addition tapos division lang yung kaya mong i-apply dun. Okay? So, hindi siya considered as quantitative data. The next, what is quantitative data? Quantitative data, kung yung qualitative data naman kanina, hindi siya nagbe-base sa number. Dito naman, it is the type of data that can be measured and not simply observed. For example, specific measurements such as number ng votes, distance, weight. Okay, so again, madi-discuss pa natin later yung types ng quantitative data para mas makita pa natin ano yung pinagkaiba nilang dalawa. Next, punta na tayo sa types of qualitative data. Qualitative data can either be nominal or ordinal. Anong pinagkaiba nun? Nominal data is one of the type of qualitative information which helps to label the variables without providing the numerical value. Nominal data is also called the nominal scale. It cannot be ordered and measured, but sometimes the data can be qualitative and quantitative. Ito yung sinasabi ko kanina. Pwedeng magkaroon ng numerical value yung qualitative na magmumukha siyang quantitative pero when you analyze it, mas leaning siya to the side of a qualitative data. Examples of nominal data are letters, symbols, words, gender, and etc. The nominal data are examined using the grouping method. In this method, the data are grouped into categories and then the frequency or the percentage of the data can be calculated. These data are visually represented using pie charts. Okay, so for example, nominal data. Sige, try nating isipin. Okay. For example, sa isang classroom, meron kang 50 students. Then, nag-collect ka ng data, ilan yung lalaki, ilan yung babae. Di ba may bilang siya? May numbers na magkakaroon ng numbers. Pero hindi pa rin siya quantitative data kasi wala kang computation na ginagawa. Okay? Nagbibilang ka lang. So, for example, sa 50 students, 20 students doon ay babae. 30 students ay lalaki. Ngayon, nakuha mo na yung sagot mo. Kung ilang percent yung babae, ilang percent yung lalaki. And then, for you to further um, visualize your data, ang gagamitin mo, pie charts. Okay? Pie chart lang. So, familiar naman sa pie chart, no? Yung bilog, tapos parang papakita ano yung mas maraming percent. For example, 20% nga babae, kulay red, then 30% ng pie chart, kulay blue, which represent yung bilang ng mga lalaki. Okay, so basically sa nominal data, ganun lang ginagawa mo. Nagpapakita ka lang kung ilang percent yung isang bilang ng isang group, then ilang percent naman yung the rest. Okay, so kung kanina yung nominal data, ginugroup lang natin yung data na gather natin into groups. Okay, pinaghiwa-hiwalay lang natin sila. Dito naman sa ordinal data, bukod sa paghihiwalayin mo yung mga data na nag-gather mo, meron ng hierarchy. What do I mean by that? For example, nag-conduct ka ng survey kung anong fast food chain yung pinakamasarap. Ang pagpipilian, Jollibee, KFC, McDo. Okay? Ngayon, yung survey na kinokonduct mo, very siya subjective kasi yung magiging sagot ng mga sasagot ng survey mo ay hindi nakabase sa isang fixed na criteria. Kumbaga, yung magiging sagot nila based on their own personal preference kung ano nga ba yung fast food chain na masarap para sa kanila. Nagigets nyo? Okay. So, kunyari, out of 100 na sumagot ng survey, 50 ang sumagot ng Jollibee, 30 sa McDo, 20 sa KFC. Kung nominal data yung gagawin mo, kung i-consider mo siya as nominal data, yun na yun. As is lang, pinaghiwa-hiwalay mo lang yung mga sagot nila. Gagawa ka ng pie chart. Pero pagdating sa ordinal data,
nagkakaroon ngayon ng value yung dami ng response mo. For example, since mas marami yung sumagot ng Jollibee, which is 50 out of 100, siya yung number 1, siya yung rank 1. Okay? Then sumunod si McDo, then last si KFC. So nagkaroon ka ngayon ng sagot doon sa question ng survey mo na ang pinakamasarap based on sa sagot ng 100 na tao, ang pinakamasarap na fast food chain ay Jollibee. Sa nominal data, hindi mo pwede gawin yun. Balikan natin yung example natin kanina. Nagbilang ka ng students na out of 50, 30 ay lalaki, 20 ay babae. Hindi mo pwedeng sabihin na mas um, mas magagaling or um, mas magaling, mas mataas yung performance ng mga lalaki based dun sa mga babae or mas importante yung data ng mga lalaki kaysa sa mga babae dahil mas mataas sila. Okay? Hindi mo pwedeng gawin yun pagdating sa nominal data. Okay? Tandaan nyo na, pagdating sa nominal data, ginugroup mo lang sila, walang hierarchy. Sa ordinal data, the data follows a natural order. Then indicate sabi rin dito na yung difference between the data values is not determined. What do I mean by that? Balikan natin yung example natin kanina. Yun nga, yung sagot nila, wala siyang objective or fixed criteria kung paano nila nasabi na yun yung pinakamasarap. Kaya yung difference ng ranking ng Jollibee, McDo, tsaka KFC, hindi mo siya madedetermine. Like, walang hindi mo ma-analyze kung ano nga ba yung difference nila sa isa't isa. Ang nalaman mo lang para sa majority ng mga taong sinurvey mo, ang pinakamasarap Jollibee. Yun lang yun. Yun lang yung nasasagot ng ordinal data. Ano yung rank 1, rank 2, rank 3, so on. Okay? Tandaan nyo na wag mali nito. Then, next. Proceed naman tayo sa types ng quantitative data. Sa quantitative data, we also have two. We have discrete data and continuous data. Pagdating sa discrete data, you only have a finite number of possible values. Kailangan nyo rin tandaan na pagdating sa discrete data, lahat ng data mo ay whole numbers. Hindi ka dito magkakaroon ng decimal. For example, okay, sorry, may pumasok. For example, sa quantitative data, discrete data, yun nga, finite numbers lang siya. Finite numbers lang siya. Okay. For example, nag-conduct ka ng study ng average numbers ng student sa isang year level. So, ang nabilang mo ay 350. Discrete data siya kasi hindi ka pwede magkaroon ng decimal number ng number of students. Hindi naman pwede magkaroon ng 300.5. Wala namang type ng tao na kalahati lang siya. Okay? So, basically yun lang yun. Discrete data, whole numbers. Then, pagdating naman sa continuous data, ito yung mga data na na-encounter natin when we are conducting experiments. Okay? Kasi ito yung mga data na heavy pagdating sa numerical values. Ito yung mga types ng data na ginagamitan natin ng iba't ibang test like chi-square, t-test, mga iba pang ginagamit pagdating sa research or thesis. Okay, so again, itong quantitative data, hindi natin siya masyadong i-focus dahil pagdating kasi sa quantitative data, ito talaga yung mga data na ginagamit or ma-encounter mo pagdating sa experiments. For sure, familiar naman na kayo sa qualitative at quantitative data. Okay, so yun nga, expect nyo na pagdating sa final output natin, baka mas ma-encounter natin or hindi baka, ma-encounter nyo talaga ay qualitative data dahil ang ipapakonta ko nga sa inyo ay survey. Okay? Then next, alam na natin ano yung types ng data. Proceed naman tayo to data collection. Okay? So,
hindi enough na alam lang natin ano si data. Dapat alam din natin paano yung proper way na pag-collect ng data. Okay, so data collection is a methodical process of gathering and analyzing specific information. Data is collected to be further subjected to hypothesis testing. The core forms in which data can be collected are primary and secondary data. Okay, so nabanggit dito si hypothesis testing. So kanina ko pa sinasabi, you don't gather data without purpose or intent. So kapag nag-gather tayo ng data, for sure meron tayong gustong sagutin na question. Yung question na yun yung hypothesis natin. So bigay ulit tayo ng example. For example, nag-conduct ka ng survey among your grade level, first year levels, kung gaano kahirap yung subjects na na-encounter nila. For example, nag-conduct ka ng survey about the difficulty of engineering data analysis. So, lahat ng first year students. Then, gather mo na yung data mo. Yung bago ka mag-conduct ng survey, dapat meron kang tanong na gustong sagutin. And yung tanong mo nga na yun ay gaano nga kahirap yung engineering data analysis. Ngayon, hindi enough na may tanong ka lang. Dapat meron kang proper hypothesis. So, your hypothesis should be like, engineering data analysis is a very hard subject. Tapos, isang hypothesis lang, okay na. Ngayon, kapag nag-gather mo yung data mo, yung survey mo, i-analyze mo siya, magko-conduct ka ng certain data analysis tests, sabihin natin t-test, para masagot yung question na, para masagot yung hypothesis mo kung either i-accept ba siya or i-reject. So, for sure, familiar na kayo dito. Okay? Then, next, we have two types of data collection na nabanggit kanina. We have the primary and secondary data collection. Primary data collection, by definition, is the gathering of raw data collected at the source. It is a process of collecting the original data collected by the researcher him or herself for a specific research purpose. So, sa primary data collection, dito pumapasok si qualitative at quantitative data. Kasi sa primary data collection, ang data na nagagather mo ay galing mismo sa sarili mong survey or experiment. Okay? Kaya nga primary eh. So, pagdating naman sa secondary data collection, it is referred to as the gathering of second-hand data collected by an individual who is not the original user. So, ibig sabihin nito, for example, nagkakonta ka ng thesis mo. Yung data na ginagamit mo para sa thesis mo ay data ng ibang studies or research na related doon sa thesis na ginagawa mo. Kumbaga, hindi ikaw mismo yung nag-conduct nung experiment or nung survey. Okay? So, yun lang yung difference silang dalawa. Again, yung primary, raw data siya na sa experiment mo mismo nang galing. Yung secondary, hinehiram mo lang or ginagamit mo yung data set ng ibang studies. Next, we have 6 methods of data collection. First, we have literature sources. So, sa literature sources, dito pumapasok yung mga data na nakakollect natin from textbooks, government or private companies reports, newspapers, magazines, and even online published papers or articles. This method of data collection is referred to as a secondary data collection. Okay, kung naalala nyo, sa secondary data collection, ginagamit mo yung mga data na nanggaling sa studies or research ng ibang tao. So, since sa literature sources, dun mo lang kinuha yung data mo, hindi ka nag-conduct ng survey or ng experiment, it is considered as a second-hand data collection. The next, we have surveys. So,
Alam naman ano yung survey. In survey, informations are gathered through a questionnaire. Okay? Wala kang survey kung wala kang questionnaire. Wala kang survey kung wala kang questions. Okay? So, it is mostly based on individual or group experiences regarding a particular subject. Tulad ng question ng example natin kanina, no, ano yung pinakamasarap na fast food chain para sa mga tao. Okay, so there are several ways by which this information can be collected. Most notable ways are web-based questionnaires and paper-based questionnaire. So, sa pagdating sa survey, meron tayong pwede mong either mag-print ka ng questionnaire, papasagutan mo ng physically sa mga tao, or yung mas common ngayon na Google Forms, di ba? So, later ma-discuss pa natin how to conduct surveys ng mas in-depth, okay? So, next, third one, interviews. Anong pinagkaiba ng interviews sa survey? Hmm. Pagdating sa interview kasi, mas intensive yung engagement between dun sa responder tsaka dun sa nag-i-interview mismo. Kasi pagdating sa survey, magbibigay ka na ng questions, nakalatag na lahat ng questions, sasagutan lang nila. Ngayon, hindi ka na pwede mag-follow up question based dun sa mga sagot nila. For example nga, yun nga, nagpasagot ka kung ano yung pinakamasarap na fast food chain. Pagdating sa survey, hindi mo pwedeng itanong, bakit yan yung naging sagot mo? Ano yung pinagkaiba ni McDo tsaka ni Jollibee? Okay, na-guess nyo. Pagdating sa interview naman kasi, mas nagiging engaging. Hindi dahil dalawa lang kayo kasi merong mga group interview eh, di ba? Yun nga, ang pinagkaiba nila, you can conduct follow-up questions in an essence na mas maging in-depth yung um, mga sagot na nakukuha mo mula sa kanila. Okay? So next, observations. So observation method is a form of information gathering used by monitoring participants in a specific situation or environment. So basically, dito sa observation, mas nakikita natin siya sa mga experiments. Kasi yung observation, usually ginagawa siya kapag mahaba yung experiment time ng pag-conduct mo. For example, nag-experiment ka ng effectiveness ng isang skin ointment. Usually, ang pinaka-final test niyan ay sa una sa mga hayop, 'di ba? Sa mga daga. Then, pag pumasa sa mga daga, tsaka ka mag-human testing, 'di ba? So, yung effectiveness kasi ng ointment, hindi mo siya makikita within a day or even a week. Usually, matagal yan. Matagal, tsaka marami kang magiging mga test subject. Okay, so si observe from the word itself, i-observe mo either visually or meron kang mga test na igagawa doon sa skin nung in-applyan mo ng ointment. Okay, so pagdating sa observation, mas ma-encounter nyo to sa quantitative type of data. The next, documents and records. Anong pinagkaiba niya kay literature source? So, si documents and records ay organized tracking over a period of time. Records can be tracked by examining call logs, email logs, databases, minutes of meetings, staff reports, information logs, etc. Kay literature source kasi, kumbaga ano siya eh, kalat-kalat. Like kunyari, mag-search ka about um, sabihin natin best brand of car. Okay? Pagdating kay literature source, hindi naman naka-organize yung mga makukuha mong sagot eh. Iba-iba yan. Nag-iiba pa siya depende kung anong time, anong era yung binabasa mo, di ba? Pero pagdating kay documents and records, ito yung mga, sabihin natin mga, example, medical records mo over the time. So, bukod sa naka-organize siya, matatrack mo yung parang, sabihin natin, progress ng health mo over a year. Kunyari, nagpapa-check up ka monthly,
makikita mo doon sa medical records mo kung ano yung mga nagiging sakit mo, ano yung nagiging degradation or improvement ng health mo over a year. Okay? So, yun yung pinagkaiba niya kay literature source. Then last, we have experiments. Okay? So, tulad ng sabi ko kanina kay observations, pagdating kasi sa experiments, hindi lang observations yung gagawin mo. Maraming mga research na especially scientific research na nagko-conduct ng experiments. So, alam niyo naman na ano yung ibig sabihin ng experiments. Research method siya na merong causal relationship between two variables or more that are being examined. So, pagdating sa experiments, mas scientific siya, mas nagiging mathematical yung nagiging study mo. Okay? Clear ba yun? So, next, sabi ko kanina, mas mag-focus tayo sa pag-conduct ng survey. So, we have 6 major steps in planning or conducting a survey. Una, syempre, bago ka mag-start ng kahit anong study or survey in this subject, kailangan muna ng purpose. Okay, so hindi purpose yung para pumasa. Ang purpose na sinasabi dyan ay yung question or topic na gusto mong sagutin. For example, kanina, nagtatanong ka kung ano yung best fast food chain sa Pilipinas. Ang purpose nun ay para malaman mo or magkaroon ka ng idea ano yung pinakamasarap para dun ka kakain, di ba? Or yun yung gusto mong i-promote. Para yun yung ipopromote mo sa vlog mo, sa sabihin natin ipopost mo, di ba? So yun yung purpose mo. Ngayon, kapag may purpose ka na, kailangan mo ng target group. Kung ang purpose mo ay para malaman yung pinakamasasarap na fast food chain sa Pilipinas, hindi mo naman pwedeng gawing target group yung mga Amerikano, di ba? Or yung ibang lahi. Hindi naman pwedeng sa ibang bansa magko-conduct ng survey mo. Anong idea nila, di ba? So, ang pinakamagandang target group dito ay yung mga tao na nagre-reside sa within Metro Manila. Bakit? Kasi sa Metro Manila may pinakamaraming fast food chains eh. Medyo pangit naman kung magko-conduct ka sa mga liblib na mga probinsya, sabihin natin sa Tawi-Tawi na magko-conduct ng survey kung ano yung pinakamasarap na fast food chain. Malay ba nila? Baka yung iba dun, hindi pa walang access sa fast food chains kasi yun nga, liblib yung lugar nila. So, walang mga private or sikat na fast food chains na nagtatayo doon. Walang mga sikat na establishments. Okay? So, once you decide on your target group, the next step is to plan how to reach out. Yan na. Okay, so napag-desisyonan mo na ang topic mo, pinakamasarap na fast food chain, ang target group mo ay mga tao within Metro Manila. Ngayon, paano mo sila tatanungin? Either pwede kang magbigay ng physical questionnaires or online questionnaires such as G-Forms. Ngayon, syempre, with our generation or sa accessibility ng gadgets, mas practical na gumamit ka ng G-Forms. Okay? So, yun lang yung, alam mo na, paano mag-reach out sa kanila. Ngayon, naplano mo na yung tatlo, kailangan mo naman ngayon isipin ano yung scope and limitation nung survey mo. For example, sabihin natin, hindi mo na i-consider kung hindi mo na isasama sa tanong kung ano yung cleanliness ng mga establishments. Mas magfo-focus ka na itanong kung ano yung pinakamasarap in terms dun sa fried chicken nila. Okay, hindi mo isasama yung fries, hindi mo isasama yung burger. Ang pagbabasihan mo lang ay yung chicken nila, ano yung pinakamasarap na chicken. Okay, so na-limit mo na yung question mo, mas nagiging onting variable yung kailangan i-consider nung sumasagot at ikaw mismo na nagko-conduct ng survey. Okay, so pagdating naman sa questions, ay naisip mo na yung scope and limitation mo. Ngayon, isipin mo na ano yung mga questions na ilalagay mo sa survey. Hindi naman pwedeng pipili lang sila kung ano yung pinakamasarap. Ang ilalagay mo sa questions ay Jollibee, KFC, or McDo.
Actually, pwede siya, pero hindi siya in-depth. Okay? Para mas maging in-depth yung um, survey mo, dapat tatanong mo yung fried chicken nila. Magkakaroon ka ngayon ng criteria, yung crispiness, yung juiciness, yung lasa, di ba? Okay, so yun yung mga questions na kailangan mong isipin. Kung ano yung ilalagay mo sa survey. Then, pag naisip mo na yung limang yun, tsaka ka gagawa ngayon ng draft. Then, pag kailangan mong balikan ng paulit-ulit yung draft mo, kailangan mong ayusin, kailangan mo ipa-proofread. Wait lang. Okay na sir. Sige sir, baba na rin. Okay, sorry, may kumatok. Then, pag naayos mo yung draft mo, pag na-finalize mo na siya, kailangan mo na lang i-print or i-finalize yung G-forms. Then, isasubmit mo na, ipapamigay mo na sa mga tao. Okay? So, yun lang naman yung module 1 natin. May clear lang siya kasi madali pa talaga to. Pagdating sa next modules, mag-a-announce lang ako kung either online or face-to-face yung discussion natin. Okay, so thank you for listening guys. And I wish you guys a good day. Thank you.